maulap na panahon kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Habang lungsod ng Iloilo mga kabomboy nakakaranas ng maulap din na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 29 degrees Celsius. Mga kabombo sa parte ng Mindanao. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Mga kabombo sa General Santos ay nakakaranas naman ng parehas na panahon sa temperaturang naglalaro sa 24 hanggang 32 degrees Celsius. At yan muna ang ating ulit panahon sa oras na ito. At paalala pa rin sa ating mga kabombo, palagi po tayong magdala ng panangga panlaban sa init at ulan. At laging tatandaan iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan, inyong nakasama sa ating ulit panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Oliver Dacumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala mga kabombo sa ating balitang lokal, habang palabas na ng Philippine Area of Responsibility or POR ang bagyong Tino, isang mas malakas na sama ng panahon ang pinangalan ng Uwan ang inaasahang papasok sa bansa ngayong weekend at posibleng maging super typhoon na pagdating sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Ayon kay Hiner Kitlong, ang weather specialist ng Pag-asa, na natiling malakas si Tino na may hangin umaabot sa 130 km bawat oras at may pagbugso na 180 km bawat oras. Habang kumikilos sa bilis na 20 km bawat oras. Inaasang ito tuluyang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Ngunit mananatiling nakataas ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Hilagang Palawan dahil sa matitinding hangin at pag-ulan. Samantala, batay sa forecast track, inaasang papasok sa POR si Uwan sa Sabado at posibleng maglandfall sa Isabela o Aurora sa Lunes bilang isang super typhoon. Kapag umabot sa ganitong lakas, maaari itong magdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura, pagbaha at pagguho ng lupa sa mga daraanang lugar. Pinapayuhan ng mga residente sa Ilaga at Gitnang Luzon na simulan na ang paghanda at patuloy na mag-monitor sa mga opisyal na biso ng Pag-asa habang papalapit ang bagyo. Yes po, base po doon sa mga pag-aaral na ginagawa ngayon, yung huling weather bulletin na nilabas po ng mga kasamahan natin, kung makikita po ninyo yun sa forecast track, no? May nakalagay po doon na pagdating po ng linggo. Inaasahan po kasi papasok po ng ating Philippine Area of Responsibility Sabado po yan. Depende po yung sa bilis, maaaring sa umaga, sa hapon. So monitor lamang po natin yung bilis po nito. Din po natin makikita kailan magla-landfall. And then pag hindi po magbabago yung datos kaninang umaga, inaasahan po na by Monday may posibilidad po na maglandfall po ito sa Isabela or Aurora area. Maraming tinitikitan namin kaya mga kloro, iba, tumatago sila, pero nahuli din sila na namamasada sa mga dan. Kasi silang talagang walang permit, walang lisensya, yung mga walang toda, talagang yung ginagamit nila kasi sa kahirapan daw ng buhay na may pamilya, ganun. Sila ang namamasada.
Samantala mga kabomba sa ating pang balita nga lokal, maswerteng hindi nasakta na unasawi ang mga sakay ng trailer truck at isang kotse sa nangyaring banggaan sa bayan ng Binalonan. Ayon sa ulat ng Binanolan Municipal Police Station, nagmula ang trailer truck sa San Fernando City sa lalawigan ng Pampanga habang ang kotse naman ay mula sa bayan ng Pusurubio na minamaneho ng isang retiradong seaman. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na magkasalubong ang dalawang sasakyan na kung saan patungo sa Binalonan ang truck habang ang kotse naman ay papuntang Asinggan. Pumasok umano sa linya ng truck ang kotse na naging sanhi ng kanilang banggaan. Sa kabutihang palad, parehong walang tinamong sugat ang mga driver ngunit dinala pa rin sila sa paggamutan bilang standard protocol ng mga otoridad. Bagamat parehong may nasira sa mga sakyan na inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala. Kasalukuyang nasa kusudian ng pulisya ang mga sakyan na para sa dokumentasyon at investigasyon. Panghuli po sa ating balitang lokal, naaresto ng kapulisan sa bayan ng Manawag sa loob mismo ng custodial facility ng Manawag Municipal Police Station ng isang 39 years old na babae dahil sa kasong falsification. Nahuli ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o ang falsification by private individual and use of falsified documents. Kinilala ang akusado bilang residente sa nasabing bayan. Sa tala ng kapulisan, ang akusado ay mayroon ng 4 na criminal case na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 36,000 pesos. Sa ngayon, nananatili sa pangangalaga ng kapulisan ng akusado habang inaayos ang mga dokumentong kinakailangan sa kanyang kasong hinaharap. Sa ating balitang pambansa, asahan na may mga bagong papangalanan na mga opisyal ng gobyerno ang sinasabing very important witness na iharap ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa susunod na pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol sa manuwalyang flood control projects. Ayon kay Lacson na nagbabalik chairman ng Blue Ribbon Committee, ang very important witness na ito ay magbabanggit ng mga bagong impormasyon at mga dawit sa ghost flood control projects at magpapatibay sa mga may kinalaman sa maanumalyang mga proyekto sa mga naunang idiniin sa katiwalian. Magiging daan din na anya ang naturang testigo para ma-wrap up o mabuod na ang lahat ng dapat na malaman patungkol sa prosecution at conviction ng mga sangkot sa flood control anomalies. Mayroon anyang naging tulay para makausap ang naturang testigo at isinasapinal na ng komite ang affidavit at maging ang mga dokumento na ipipresenta ng testigo. Kung walang magiging schedule ng budget sa sunod na Biyernes ay itatakda ni Lacson sa November 14 ang pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Sa iba pang balitang pambansa, tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na hindi lamang nakatuon ang investigasyon sa Luzon ukol sa flood control projects anomaly. Kasabay kasi ng usaping flood control, kapansin-pansin ang paghagupit ng Bagyong Tino sa Visayas kung saan ang ilan ay nilubog sa baha. Kung kaya't pagtitiyak ni Ombudsman Rimulya na walang pinipiling lugar o geographical area ang pagsasagawa ng investigasyon kontra mga sangkot sa isyu ng korupsyon. Giit niya ay kinakailangan lamang raw itong maayos at masusing imbestigahan kahit saan man mangyari o naganap ang aktong kriminal. Samantala, isiniwalat din ni Ombudsman Rimulya na isa sa mga tinitingnang rason sa likod ng maanumalyang mga proyekto ay dulot umano ng inggitan sa Kongreso. Paliwanag niya ay ang ilang kongresista raw ay iginigiit na magkaroon ng alokasyon para sa flood control project kahit pa hindi angkop sa kanilang lugar. Buhat aniya ito ng kagustuhan na pantay na pagtrato sa distribusyon ng budget kung kaya't maituturing na ang naturang mga proyekto ay ginawang negosyo ng mga tiwaling opisyal. Panghuling balita nga pambansa, napanatili ang inflation rate o ang pagtaas ng pangkalatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa bansa noong Oktubre ng kasalukuyang taon. Sa isang pulong balitaan na iniulat ni PSA Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa na nanatili sa 1.7% ang inflation rate noong nakalipas na buwan kapareho ng naitala noong Setyembre 2025. Ayon sa PSA Chief, mas marami ang mga bumabang presyo noong Oktubre kumpara noong Setyembre. Anya, nasa 4 na pangkat ng pagkain ang nakapagtala ng mas mabagal na pagtaas sa presyo noong Oktubre kabilang ang karne, partikular na sa karneng baboy, gatas at iba pang dairy products at itlog, gayon din ang mga gulay,
tuber at iba pang partikular na repolyo at ready-made products. Nagdala naman ito ng year-to-date national average mula Enero hanggang Oktubre sa 1.7%. Samantala, ayon kay Undersecretary Mapa, patuloy nilang minomonitor ang posibleng threat o mga banta ng inflation ngayong bare months na particular ngayong Nobyembre at Disyembre. Particular dito ang transport basket gaya ng fuel, sa food basket gaya naman ng mga isda, karne at gulay na sensitibo sa weather condition lalo na ngayong may bagyo sa bansa. Samantala mga kabombo, sa ating balita nga ibayong dagat, isinagawa ang midterm election sa ilang bahagi ng United States of America kabilang ang New York, sa California, New Jersey at Virginia na nagsisilbing barometro ng pananaw ng mga Amerikano sa kasalukuyang administrasyon. Binahagi ni Marisa Pascual, ang Bombo International News Correspondent sa Amerika, na layon ng eleksyong ito na masukat ang suporta ng mga botante kay US President Donald Trump at matukoy kung mananatili ba ang kontrol ng mga Republicans sa Kongreso at Senado o kung muling maibabalik ito sa mga Democrats. Naging kontrobersyal ang botohan sa ilang estado dahil sa mga bomb threats sa New Jersey at panarin sa California. Ngunit kalaunan ay natukoy na pawang mga peke ang mga ito. Samantala, maigpit na ang labanan sa pagitan ng mga Democrats at mga Republicans sa mga gubernatorial races sa Virginia at New Jersey, kung saan lumalamang ang mga kandidatong babae mula sa Partido Demokratiko. Kabilang din sa mga tinutukan na ang proposition na 500 sa California na may kinalaman sa redistricting o pagbabago ng mga hangganan ng mga distrito upang madagdagan ng pwesto ng mga Democrats sa Kongreso. Tinuturing itong critical dahil maaari itong maapektuhan ang magiging balanse ng kapangyarihan sa susunod na halalan. Bukod sa eleksyon, nanatiling issue sa bansa ang kawalan ng aprobadong pambansang budget na nagdudulot ng pansamantalang government shutdown at nawawala ng trabaho. Patuloy ang banggaan ng mga mambabatas hinggil sa Affordable Care Act or Obamacare na sinisisi ng ilan sa pagtaas ng gastusin sa kalusugan at pagkantala ng mga proyekto ng pamahalaan. Sa kabila ng tensyon sa politika at ekonomiya, nanatiling aktibo ang mga pribadong sektor at mamamayan sa pagtulong sa mga naapektuhan ng krisis sa pamamagitan ng voluntaryong donasyon at pagbibigay ng pagkain at suporta sa mga kawani ng gobyerno. So itong midterm election is basically to check kung ano ang moods ng mga tao towards the president, which is President Trump. So nakikita kung how is the temperature or the moods of the people towards the current president. So very controversial ng itong election na to kasi New Jersey and Virginia are having an election for governor, and maraming mga controversial na bomb threats kanina sa New Jersey. So it hindered parts of the election, and siyempre nagkakaroon ng mga emergency system, but nevertheless at the end of the day yung mga bomb threats na sinatawag nila sa New Jersey puro false. Sa ating balitang ibayong dagat, nagresulta sa malaking sunog ang pagbagsak ng isang UPS cargo plane ilang sandali pa lamang matapos mag-takeover sa Louisville International Airport sa Kentucky hapon ng Martes, Nobyembre 4 local time. 3 ang kumpirmadong nasawi habang 11 naman ang iba pang nasugatan sa insidente. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng casualty. Base sa US Shipping Company, mayroon pang 3 crew members na sakay ng cargo plane ang nananatiling unaccounted. Ayon sa Federal Aviation Administration, biyaheng Hawaii ang UPS Flight 2976 nang mangyari ang trahedya. May karga itong 380,000 gallons ng fuel na may bigat na 220,000 pounds. Ayon naman kay Louisville Metro Police Department Chief Paul Humphrey, hindi pa malinaw kung kailan magiging ligtas na isagawa ang investigasyon sa crash site dahil may mga delikadong bagay na nasusunog at posibleng sumabog. Samantala mga kabombo, sa ating balitang espesyal, isang lalaking Australiano ang nagbasa ng buong pangalan nito na may mahigit 2,000 gitnang pangalan at inabot siya ng mahigit 1 oras upang matapos ito. Aba, matindi.
Si Lawrence Sawatsky na ay opisyal na binago ang kanyang pangalan noong Marso 1990 upang isama ang 2,251 na gitnang pangalan, dahilan upang makuha niya ang Guinness World Record sa para sa pinakamahabang personal na pangalan sa mundo na may kabuang 2,253 na tanging salita. Ayon kay Watkins, sa inabot ng halos 20 minuto ang opisyal na kasal niya upang mabasa ang buong pangalan nang siya mismo ang sumubok na basahin ito para sa isang Guinness World Record sa video. Tumagal ito ng mahigit 1 oras. Nagsisimula ang kanyang pangalan sa mga salitang Lawrence, Alon, Alois, Aloysius, Alphege, Alon, Alor, Alwin, Alexander, Ambi, Ambrose, Ambrosius, Asmas, Amiot, Amia sa Anders, Andrea, sa Andrew, Andy, Anurin, Anguish, Anlef, at hindi pa ito lahat ng mga pangalang nagsimula pa lamang sa letrang A, mga kabombo. Aba, matindi. Nahumaling na itong si Watkins, mga kabombo, sa mga kakaibang record at nais niyang maging bahagi ng ganitong uri ng kasaysayan. Binasa niya ang Guinness World Record sa book upang maghanap ng record na kaya niyang lampasan at napagtanto niyang tanging sa pagdaragdag ng mga pangalan siya may pagkakataong manalo. Dumaan siya sa maraming papeles at ilang beses na paghanap sa korte bago tuluyang may sakatuparan ang kanyang pagpapalit ng pangalan. Pagkatapos ito, ipinasa ang mga bagong batas na nagbabawal sa sinuman na ulitin o lampasan na ang ginawa niya. Ang paborito niyang bahagi ng pangalan na ay mula mismo sa AZ2000, ang sumasaging sa pagkakaroon niya ng mga pangalan mula sa 8 hanggang Z na at kabuang 2,000 na pangalan. Isang pambirang record na hanggang ngayon ay tila imposible nga mapantayan. Samantala, sa ating balitang pangkalakalan, inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na matatanggap ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang year-end bonus at 5,000 cash gift sa unang bahagi ng Nobyembre ngayong taon. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ibibigay ang mga benepisyo kasabay ng unang payroll ng mga ahensya ngayong buwan. Ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay batay sa sahod noong Oktubre at 31, habang ang 5,000 cash gift naman ay taunang insentibo bilang pagkilala sa sipag at dedikasyon ng mga lingkod bayan. Tiniyak ng DBM na nailabas na ang pondo para dito sa simula pa lamang ng taon upang maging maagap ang pamimigay. Makakatanggap ng bonus at cash gift ang mga empleyadong nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Enero 1 at nananatiling nasa serbisyo hanggang October 31. Para sa fiscal year 2025, nakalaan ang 63.69 billion pesos para sa year-end bonus at 9.24 billion pesos para sa cash gift, na nasasaklaw sa mahigit 1.85 million civilian at uniformed personnel sa buong bansa. Inutusan din ng DBM ang lahat ng ahensya na agad ipamahagi ang mga benepisyo alinsunod sa umiiral na mga patakaran sa budget. Ayon sa Presidential Communications Office, ang maagang pamimigay ng mga benepisyong ito ay patunay ng pagpapahalaga ng Administrasyong Marcos sa mga kawani ng pamahalaan. Samantala, mga kabombo, sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar may katumbas ngayon na 58 pesos and 83 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar, habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang currencies. Ang isang Hong Kong dollar ay may palitan na 7 pesos and 55 centavos. Singapore dollar ay may katumbas naman na 44 pesos and 88 centavos. Saudi Arabia Rial ay may katumbas na 15 pesos and 65 centavos, habang ang euro ay may palitan na 67 pesos and 38 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balitang palakasan na naging puspusan na ang ensayo ng Filipina Women's National Futsal Team o kilala bilang Pilipinas 5 or bilang Pilipinas, mga kabombo.
na mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 11 ay magsasanay ang kupunan sa Barcelona at Madrid, Spain para sa matinding ensayo. Ito na ang huling training ng kupunan bago ang pag-host nila ng 2025 FIBA Futsal Women's World Cup na gaganapin sa Pasig City sa Nobyembre 21. Ayon kay Philippine Football Federation President Gianna Anthony Gutierrez na nagkaroon ng mga friendly games sa angkupunan. Dagdag pa nito ang isang mahalaga ang nagsabing ensayo para may pakita ang kanilang kagalingan sa futsal bilang host country. Una makaharap ng Pilipinas ang Poland sa Nobyembre 21 habang sa Nobyembre 24 ay makakaharap nila ang Morocco na susundan naman ng Argentina sa Nobyembre 27. Samantala sa ating balitang showbiz, nagpasabog ng mga pahayag ang dating komedyante at TV host na si Anjo Iliana laban kay Senate President Tito Sotto at ilang personalidad na nakonektado umano sa longest-running noontime show sa bansa. Sa kanyang serye ng mga Facebook Live, sinabi ni Anjo na napilitan siyang magsalita dahil umano sa pambebenga ng mga taga-suporta ng programa. Isa sa mga isyong binigyang diin niya ay ang hamon ng senador na patunayan kung naipapasa talaga sa mga nangangailangan ang kanyang sweldo sa Senado, gaya ng ipinangako nito noong panahon ng kampanya. Bukod dito, binanggit din ng dating komedyante ang umano'y sindikato sa loob kung saan ay ikinuwento niya na bago raw pumanaw ang dating direktor ng programa na si Bert De Leon, ito raw ay nakaranas ng paninira at panggigipit upang mapatalsik sa kanyang posisyon. Maging ang pamilya ng direktor umano ay labis na nasaktan sa nangyari. Hindi natapos sa isyong yon ang mga pahayag ni Anjo dahil naglabas din siya ng panibagong paratang tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae ng senador. Samantala, sa panig ni Tito Sotto, nananatili itong kalmado at piniling huwag patulan ang mga sinabi ng dating host na ilang beses na ring tumakbo sa politika ngunit nabigo. Dahil sa mga revelasyong ito, muling naging usap-usapan sa social media si Anjo Iliana at naging trending topic. Sa kabila ng matinding kontrobersya, nananatiling tahimik ang iba pang personalidad na nadadamay sa issue. Mga kabombo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos, ating munang balikan ang naging ulo ng ating mga balita sa ating top story. Bagyong Tino muling lumakas habang nasa West Philippine Sea. Bilang ng napaulat na nasawi, lumobo na sa 66 ayon sa Office of the Civil Defense. Sa ating balitang lokal, papalapit na Super Typhoon Uwan banta sa Hilagang Luzon. Sa balitang pambansa, Senator Ping Lacson maglalabas ng very important witness sa pagdiniga ng GOSA Flood Control Project, mga bagong papangalanang opisyal ng gobyerno na dawit sa katiwalian na asahan. Sa ating balitang ibayong dagat, midterm election sa US magiging sukatan ng sentimiento ng mga botante sa administrasyong Trump. Sa balitang espesyal, Australiano binasa ang kanyang 2,253 na buong pangalan sa loob ng mahigit isang oras. Sa ating balitang pampalakasan, Philippine Women's Futsal Team todo ensayo na para sa World Cup. At sa ating Bombo News Analysis, sa ubos sa empleyado sa DPWH, tanong ng bayan kung may pagbabago nga ba? Mga kabombo, maaring tutukan ang makaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating impilan na ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para po sa Christmas countdown, mayroon na lamang pong 50 days bago sumapit ang Pasko. Sumainyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edisyon ngayong araw ng Merkules, Nobyembre 5, 2025 at kami ang inaging matagapag-balita. Bombo Jaira Anka. At Bombo Framis Sabado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Inihayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na maaring maubos ang mga empleyado sa kanyang ahensya dahil sa dami ng kasong kinakarapa ng mga ito. Indikasyon umano na laganap ang korupsyon mula ibaba hanggang itaas ng tanggapan. Nakakagulat man, ngunit kung sa mismong kalihim ng galing, tila ito'y may katotohanan. Ayon kay Dizon, handa siyang palitan ng mga tiwaling tauhan basta't mapanatiling malinis ang serbisyo publiko. Pero ang tanong ng marami, kung mga bagong kurap din ang ipapalita, may saysay pa ba ang reforma?
Kamakalawa, sinampahan na ni Dizon ang kaso ng ombudsman ng 22 opisyal at contractor ng DPWH na sangkot sa umano'y GOSA at substandard flood control project sa La Union at Davao Oriental. Kabilang ang St. Timothy Construction Corporation